Magandang umaga po sa inyo lahat. Tayo po'y andito na naman para sa isang political video at pag-uusapan po natin ang nalalapit na eleksyon. Mga kababayan, less than a year na lang at mag-eleksyon na naman. Sa Mayo 2025 ay meron po tayong senatorial race. Yan po ang focus natin. Itong senatorial race na ito. At nakikita po natin ngayon mga kababayan na ang dami na naman po, nagsimula na po ang mga pambubudol na mga politiko, na mga kandidatong nais pong makabalik or tatakbo ngayon pong eleksyon 2025. Kanya-kanya po silang mga pautot, mga kanya-kanya pong estilo ng panluloko sa taong bayan. Yan, meron po yung mga kumakain sa mga street foods. They were trying to connect themselves na sila po ay makamahirap, sila po ay mga simpleng tao, pero ang katotohanan, sila po ay mga nangungurakot na mga milyon-milyon, nagbubulsa po ng mga milyon-milyon. Ano po yung mga nakikita nating sa social media, dyan na po, number one, si VP Sara Duterte, bumibili ng street foods. Yan, mga ano lang yan, panluloko sa mga Pilipino, kunwaring maka-Pilipino, makatao, pero sa ang totoo po niyan ay nako, magnanakaw pala, mga kurakot. Aside from her, dyan din si Bato de la Rosa. Nakita din po natin na bumibili sa kalye ng street food. Ang mga tao po na ito ay mga mapagbalat kayo at mapagpanggap. Kinukonek po nila ang kanilang sarili sa taong bayan. At sino pa? Marami po mga lumalapit ngayon kay former Vice President Leni Robredo. Andyan po sila Kirubin, na dating sundalo. Sino pa yan? Marcoleta. Sino pa? Willie Revillame. Yan, pag-usapan po natin. Itong si Willie Revillame na tao din ni Digong. Yan. Mga kababayan, sobra po ang kanyang pag-admire at nagbigay po ng mga magagandang adjectives na napakasimple daw ni Madam Leni Robredo. He was praising the former Vice President. Pero alam niyo po, itong si Revillame, gusto niya lang pong makakuha ng suporta sa mga kakamping. Kaya niya po pinupuri ang ating dating Vice President. Pero mga kababayan, wala po yan. Isa ding pautot yan. Gusto niya pong magpalakas, lumakas ang kanyang pool sa mga kakamping. Pero ang totoo po niyan, ang mga pinklawan ay mga matatalino, mga taong nag-iisip. Yan po ang pagkakaiba ng pinklawan at saka mga DDS. Dahil ang mga DDS, sila po yung mga bobotantes. Alam niyo po yung bobotantes, yung mga tao po na hindi nag-iisip. Ito, ano po to, real talk. Diretsahan na po, yung po mga DDS. Ito po yung mga taong nagtatanggol sa mga public officials na mga salarin, mga public officials na kagaya po ng mga Duterte, katulad ng mga kandidatong si Bongo, si Bato de la Rosa, sino pa? Yun pong mga klase ng mga politiko na kanilang sinusuportahan at talagang nakikipagpatayan po sila sa social media. Yan po ang pagkakaiba ng pinklawan at mga DDS. Sa mga DDS po, hindi po sila nag-iisip. Ang mga pinklawan, yun po yung mga taong maka-Pilipino, makabayan at nag-iisip. Yan. Balikan po natin si Willie Revillame. Well, maganda po ang kanyang intensyon. Ang makatulong po sa mga binaha, sa mga nasiraan po ng mga tahanan, mga apektado po sa Bicol region yan. At ang totoo po niya, nakapagbigay po siya ng 3 million pesos sa angat buhay. At yan po ay pinapalakpakan natin. Pinapalakpakan po natin, tayo nagpapasalamat kay Ginoong Willie Revillame. Pero,
Kung ang pag-uusapan po natin ay politika at ang kanyang ambisyon, ay wala. Laglag po si Mr. Willie Rebillame. Hindi po niya kaya dahil pinag-uusapan po natin dito ang kakayahan. Kakayahan sa kanyang tungkulin kung gusto niya man pong maging senador. Ang tanong, may kakayahan po ba siya na magpanday ng mga batas para sa ikagiginhawa, ikabubuti ng ating bayan? Ang tingin ko po, nababagay lang po siya sa show business. Nababagay po siya sa mga siguro pelikula at sa mga shows, mga game shows. Kaya po niya yan, dyan po siya magaling. Pero, ang pinag-uusapan po dito ay ang Senado, ang public service. Pag sinabi po nating public service, hindi lang naman po yan nagbibigay ng ayuda, nagbibigay ng mga goods, canned goods, noodles, sardi. Hindi po yun. Iba po ang trabaho ng mga senador. Mabigat po. Kaya sa mga artista, sa mga boksingero na tumatakbo, sa mga huwag na po nating iboto yung mga yan dahil hindi po sila nababagay sa trabahong ito. Kung ikaw ay isang boksingero, saring ka lang dapat. Kagaya ni Manny Pacquiao. Alam ko pong matulungin. There's no question on that. Alam ko pong matulungin si Manny Pacquiao. Saludo po tayo dyan sa pagiging matulungin. Pero iba naman. Hindi lang pagiging matulungin ang kailangan ng trabaho sa Senado. Kailangan mo ding mayroon kang talino. Mayroon kang alam sa batas. Yan, dahil ito ay pagpapanday ng mga batas for legislation ang trabaho ng isang senador. Hindi ibig sabihin na yung nagbibigay ng mga dilata, ayuda, nagbibigay ng mga doodles at kung ano-ano pa. Hindi lang po yan tungkol sa pagtulong kung may baha, may bagyo. Malalim pa po dyan ang trabaho ng isang senador. Yan. Kaya, wag na po nating suportahan. Wag na po nating iboto ang mga taong, mga celebrities, mga artista, mga kilala, mga popular, kagaya nila Manny Pacquiao. Well, naranasan na ni Manny. Siguro pwede sa kanyang mayor, siguro congressman, pero senador, iba na yan, mataas na posisyon. Pangulo, malaking responsibilidad yan. Kaya, dapat itapat naman natin ang ating kakayahan sa ating posisyon na tatakbuhan. Hindi ibig sabihin na kung sikat ka, ay pwede ka nang maging pangulo or maging senador. Dapat pag-isipan naman po natin yan. At sa atin po mga Pilipino, dapat maging mapanuri po tayo, alamin po natin ang track record ng isang kandidato. Hindi ibig sabihin ng lahat po ng mga ito ay talagang qualified. Marami po sa kanila ang hindi qualified. Ang nakakalungkot po dito, isa po sa isang kandidato or gustong magsilbi sa bayan, si Engineer Toto Kausing. Gusto niya pong maglingkod sa bayan. Pero ang nakikita po natin is pinupolitika siya. At parang ginamit ang COMELEC para po they're trying to disqualify him sa kanyang pagtakbo. Ito pong si dating attorney Toto Kausing. Kung sino pa po yung may galing, angking talino at malinis, may integridad at gustong manilbihan, siya pa po ang binanatan ng COMELEC. Siya pa po ang gustong sipain ng COMELEC. Why? Anong ibig sabihin nito, COMELEC? Kung sino pa yung taong may magandang loob, may angking talino at may integridad, siya pa ang gusto nyong i-disqualify? Come on, COMELEC. Magpaliwanag kayo dyan. Mukhang hindi tama ang ginagawa ng COMELEC, mga kababayan. Anyway, balikan po natin. Marami po sa kanila ang gustong makabalik sa mga pwesto kagaya po ni Bato de la Rosa. Mga kababayan, itong si Bato de la Rosa, nakikita nyo naman po sa mga hearing, mayabang po ito na senador. Naging senador lang po ito dahil kay Duterte. Yan ang katotohanan. Kasama niya sila Bongo. Nanalo lang po ito dahil kay Duterte. Kaya mga kababayan,
wag na po nating iboto itong mga ito. Dahil sila po, pag sila po ay naluklok muli or umupo muli, siguradong sila po ang magbibigay ng sakit ng ulo sa atin pong legislatura. Kagaya po nila Bato de la Rosa at Bongo, mga wala pong alam yung mga yan. Tapos dadagdag pa si Philip Salvador. So, ano na lang mangyayari Pilipinas sa ating bayan? Anyway, ito lang po muna ngayon. Sana po mag-subscribe po kayo sa aking channel. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe dyan, paki-like and share sa inyong mga friends and family members. Marami pong salamat. Alright, magandang umaga Pilipinas at hello world.